What's up mga pis? Dahil Chinese New Year, tara sa Suwing. Dahil ang day market sa lugar na ito ay once a year lang. Ano pang hinihintay nyo? Let's go! Alam nyo ba mga pis, na itong sikat na Dragon and Tiger Pagoda sa Kaohsiung, Taiwan ay nagiging isang buhay na night market tuwing Chinese New Year lang? Yes, once a year lang ito. Mula sa unang araw ng Lunar New Year hanggang sa Lantern Festival. Mapupuno ang buong paligid ng lotus pond ng mga makukulay na dambuhalang lanterns, fireworks, at syempre ang walang katapusang food stall. So guys, may nahanap kami, no? Lechon, wala. Looking for lechon. So, taon-taon, meron ditong day market sa Pagoda, Dragon and Tiger. So, i-drop down below ko na lang yung address para next year, Chinese New Year, makakapunta kayo dito. Sinyan para Kaya kung balak mong bumisita sa Kaohsiung, i-timing mo ang New Year para ma-experience mo ang once a year na festive vibe dito sa Dragon and Tiger Pagoda. saan ka galing? Grabe, laki ng ulo ng ipon. Ano kaya ang masarap mga pis? Scrolling muna tayo sa bawat stall, baka may makitang kakaiba. Ang hirap pumili kapag lahat mukhang masarap. Hindi naman natin pwedeng kainin lahat, pero syempre pwede nating tikman. At meron silang iba't ibang version depende sa stall ng pagkain. May corn dog, fried mushroom, fries, at chicken popcorn. Stinky tofu na amoy palang alam mong legit. At syempre, hindi mawawala ang paborito nating fried squid at chipay. Ewan ko ba, basta pagdating sa night market talagang hindi pwedeng hindi ko titikman ang malalaking fried squid at malalaking chipay nila. So, tikman natin. O diba? Paralisado na isang kamay niyan, pero food is life. Titikim pa rin talaga yan. Meron ding ibang lahi na nagtitinda ng sarili nilang version ng pagkain. Tulad nitong shawarma, pero Arabic version. Yung lasa, authentic mga pis. Pagkagat mo, ramdam mo yung spices na diretso pang Middle East sa kanilang own version garlic sauce. Pero solid, ang sarap, lalo na yung beef, swabe. Hindi rin mawawala ang kaliwat kanan na takoyaki stalls. Bawat stall may kanya-kanyang version. May iba't ibang klase ng sauce, but original is my favorite. At yung bonito flakes, ang dami ng toppings. Kahit mainit at nakakapaso ng dila, sige pa rin ang kagat. Mas may thrill kasi kainin habang umuusok pa. Kayo mga pis, anong takoyaki sauce ang favorite nyo? Trip nyo rin ba yung original at maraming bonito flakes? Miss! How do you describe Taiwan in one word? Ngayon ay lilibutin naman natin ang iba't ibang pagkain at inumin. Kaya tara, samahan nyo kami! Welcome sa isa sa pinakabuhay na food market dito sa Taiwan. Tignan nyo itong mga grilled skewers, may liempo at mga naglalakihang sausages na amoy pa lang ulam na. Huwag palampasin ang mga stir-fried dishes. Ganito tayo mag-strolling sa kalsada. Dapat laging busog ang mga mata at tiyan. Hindi mawawala ang stinky tofu. Huwag kayong magpapadala sa amoy dahil sabi nila kahit mabaho ito, ang lasa ay world class. Talagang masarap. May mga iba't ibang uri rin ng prutas sila. Siyempre, hindi mawawala ang iba't ibang klase ng tanghulo. At kung mayroong tanghulo Pro Max, mayroon ding crabstick Pro Max. Uhaw na ba kayo? Alam nyo bang hindi lang milk tea ang bida rito? Dahil kilala rin ng Taiwan at tinaguri ang Kingdom of Fruits. Pwede nyo ring subukan ang kanilang iba't ibang mga fresh fruit juices. Ito yung pinaka-paborito kong ginumin dito sa Taiwan. Pangkwat sa sa atin, gulaman. Pero walang sago, walang gulaman. Winter melon tea talaga yan guys, kalasa lang kasi ng sagot gulaman. Dito sa Taiwan mga pis, kaliwat kanan din ang bilihan ng milk tea. Kaya kung mapapadpad kayo dito, huwag niyong kakalimutang itry ang kanilang Naicha o milk tea. Kayo ba mga pis, anong favorite sugar level nyo? 0% o full sugar para mas masaya? Ako kasi no sugar eh. Maraming iba't ibang klase ng pagkain. Magmula sa grilled, mga stir-fried, at syempre mga pis, hindi kumpleto ang Taiwan experience kung walang chipay o yung fried chicken na kasing laki ng mukha mo. Basta para sa akin mga pis, the best yung kanilang fried foods. Ang hindi ko pa lang talaga naitatry yung kanilang stinky tofu. Hindi ko kasi kayang labanan yung amoy eh. Pero para sa mga matatapang na mandirigma gaya nyo, heto ang exotic food ng Taiwan. Magkakaibang version ng seashells at boneless chicken feet. Grabe, busog na tayo mga pis sa daming klase ng Taiwan dishes nila. Pero teka lang mga pis, hindi pa dito nagtatapos ang ating trip.
Hindi lang puro pagkain, ipapakita ko rin sa inyo ang ibang nakatagong paninda. At syempre mga pis, susubukan na rin nating mag-enjoy sa mga games. Alam nyo ba mga pis, ang Taiwan ay tinaguri ang land of night markets? Dahil halos bawat distrito rito ay may sariling night market na ipinagmamalaki. Kaya kahit saan ka magpunta, siguradong may masarap na pagkain. Akala nyo ba, mga inumin at pagkain lang ang meron dito? Nagkakamali kayo. Dahil meron din ditong hamster at mga night market games. Maraming iba't ibang klase ng mga laro dito na mag-e-enjoy ka talaga. Tulad nito, gamit ang maliit na kahoy na hugis martilyo para butasin ang board at makuha ang numero na nakasulat sa Scrabble brick na may katumbas na premyo. Shooting games tulad ng balloon pop gamit ang pellet air gun. Kailangan mong paputukin ang lahat ng lobo. Dapat walang mintis para makakuha ka ng papremyo. Wow! Ang galing! Ilang set? Ilang set? Ito naman ang sikat na ring Toso Battle. Kapag na-shoot mo ang plastic ring sa leg ng bote, sa iyo na ang inumin o ang papremyo. Ang dami mo na sinunod pero kahit isa. Marami pa silang mga palaro, mga pis, kaso hindi ko na alam laruin. At sa dami ng mga palaro at bilihin nila, mga pis, hindi ko na nakuhaan ng video yung iba. Ang hirap na kasi mag-video, lalo na kung nawiwili ka na maglaro. Bago tayo umuwi mga pis, silip muna tayo sa mga bags at nagagandang jade accessories na ang galing ng pagkakadesenyo. Lalo na kung isa kang bakasyonista, perfect ito pasalubong mga pis. May mga tindahan din ng mga tradisyonal na figurine at lucky charms. Nakaka-relax mag-stroll dito kasi buhay na buhay ang kanilang kultura. At maririnig mo rin ang mga talentadong street drummers na nagpapasigla sa paligid. Salamat sa panonood mga pis. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!